Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS noong Martes, March 24. Ang distribusyon ng cash aid ay isinagawa sa iba't ibang payout centers sa Metro Manila. Isa sa naging problema, ilan sa mga driver ng TNVS ay wala sa listahan na isinumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Social Welfare and Development. Bagaman nagdulot ito ng tensyon sa payout centers, nakiusap mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga driver na huwag awayin ang mga staff ng DSWD dahil sila ang katuwang sa pamamahagi ng ayuda. Alas 4 lang po tayo natulog dahil hinahanap din po natin yung pangalan ng ating driver, no? At wala po sa listahan. At nakakalungkot po doon sa mga social media page namin. Silipin niyo po mga TNBS page na kung saan nagrarant na yung mga kasamahan natin na TNBS driver at tawag text sa atin na tulungan sila. Hindi ho DSWD ang gumawa ng listahan. Pangalawa, hinango lang ho namin yan sa mga kumpanyang may hawak rin ho sa inyo. Kaya kung meron kayong dapat puntahan ngayon or so to speak, meron kayong dapat singilin ngayon, singilin natin mismo yung mga TNC nyo o yung mga kumpanya nyo na may hawak sa inyo. Meron din mga driver na nagdodoble-doble, di ba? TNBS driver siya, at the same time, either MC taxi driver siya o kundi naman jeepney driver siya, no? So pag nagdoble-doble duplication, hindi na ko siya pwede kumuha sa as TNBS kasi makakakuha na siya as PUJ driver. So yun po ang one of the reasons kaya minsan natatanggal sila sa listahan ng TNBS. Samantala sa kaparehong araw, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bibigyan ng 10,000 pesos ang kada unit ng bus matapos siyang bumisita sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mas maganda po kung dire-diretso mababigyan tayo ng gobyerno na meron pa kasunod tong event na ito. Mas maganda. Sa ngayon, nagbabawas lang kami ng pinabibiyahe. Kung tataas pa niyang tataas, possible, makahihinto kami. So with the cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagka basta't natutulungan tayo, yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami sa in government, sana maging hindi na wala yung pakiramdam ng ating riding public. Yun ang ating mga siniservisyohan. Matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. March 25, araw ng Miyerkules, sinimulan naman ng DSWD ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance para sa 23,000 na mga jeepney drivers sa buong Metro Manila. Ngunit sa Marikina City, walang naging pamamahagi ng ayuda batay sa abiso ng LTFRB. March 26 naman, araw ng Huwebes, ay sinimulan ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga delivery riders. Samantala ngayong araw, March 28, itutuloy pa rin ng DSWD at LTFRB ang pamamahagi ng ayuda sa mga PUJ drivers sa Marikina City, Pasay City at Mandaluyong City. Nauna nang sinabi ng LTFRB na magkakaroon ng special payout day para sa mga tsuper na hindi nakakuha ng ayuda dahil wala sa listahan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.